So what's up mga ka-idol? This is Anaver TV. So nagbabalik tayo ngayong araw mga ka-idol. Sa episode natin ngayon ay ito yung Vietnam Pride na inaasahan na makakapasok sa NBA mga ka-idol. So bukod sa meron tayong Japanese na nasa NBA na mga ka-idol ay si Rui Hachimura at si Watanabe mga ka-idol, ay meron na ring nagpakilala na pasok sa NBA na Vietnam Pride. So mauunahan pa ba tayo mga ka-idol sa na unang makakapasok sa NBA mga ka-idol? So talagang halata naman mga ka-idol na mauunahan tayo kasi marami nang sumubok na mga Pilipino na magpapadrap sa NBA. Talagang hindi naman pinalad mga ka-idol. So yun, sa episode natin ngayon ay ang video na ito ay nanggaling sa Goats Descendants mga ka-idol. Syempre kung gusto niyo ng ganitong content ay bisitahin nyo lang po kanyang YouTube channel mga ka-idol. Marami pong magagandang content dyan. So manood lang kayo, mamili lang kayo dyan. At syempre kung napadaan lang kayo dito sa aking YouTube channel ay syempre huwag nyo naman kalimutan pakiclick yung subscribe and i-click yung notification bell button and click all para ma-update pa kayo sa mga bago pang i-upload dito. So syempre nag-upload na rin ako sa Facebook. Kung doon kayo nanonood, paki-follow na lang at paki-click yung mismong video na pa-like naman. So malaking tulong po yun para sa akin mga ka-idol. So patuloy na tayo dito sa ating video mga ka-idol. So para mas lalo nating maintindihan, sabay nyo ako na panoorin ito. So excited na rin ako kung sinong pangalan ito mga ka-idol, kung sino itong Vietnam Pride na ito. So let's go, i-play na natin. Asian basketball has truly become global na nga talaga, Goat Fam. Bukod sa dalawang Japanese players sa NBA ngayon in Rui Hachimura and Yuta Watanabe, ay meron pang dalawang Asian players na currently ay naglalaro sa NBA. Sila nga ay si Jalen Williams ng Oklahoma City Thunder. So actually mga ka-idol, meron na palang nakapasok na Vietnam American na nakapasok sa NBA ay nasa OKC mga ka-idol, ay si Jalen Williams mga ka-idol. Jalen Williams. So basta nasa OKC mga ka-idol, so walang ibang singkit doon. Makikita niyo yan. At si Johnny Juzang ng Utah Jazz. I didn't even see the net move. Yeah, I like this groove. The rookie from UCLA. Si Jalen Williams ay may Vietnamese na nanay na ipinanganak sa Ho Chi Minh City, ang pinaka-populous na lugar sa Vietnam, na nag-immigrate lang patungong USA after the US-Vietnamese War noong 1975. Same kay Johnny Juzang na nag-i-stem ang pagiging Vietnamese descent mula sa kanyang nanay. These two players made history noong 2022 NBA draft nang makapasok sila sa NBA. Ang first two Vietnamese players sa buong history ng liga. Jalen was drafted as the 34th overall. So dalawang players na pala mga ka-idol no? Na nasa NBA na ngayon. Pick ng OKC Thunder, samantalang itong si Juzang ay naging undrafted, ngunit na-pick up ng Utah Jazz as a two-way player. Kilalanin pa natin ang dalawang players na ito ngayong araw dito sa Goats Descendants. Yun, bisahin nyo yung idol, si Goats Descendants. Unahin na natin si Jalen Williams. Naglaro ng college basketball si Jalen para sa Arkansas Razorbacks. Bilang isang consensus 4-star recruit noong high school, ay ito ang school na pinili ng 6'9" big man para maglaro dito ng 2 taon. He had a slow start sa kanyang freshman season kung saan nagtala lamang siya ng 3.7 points, 4.7 rebounds and 0.8 assists per game. Mostly coming off the bench sa loob ng 16 minutes kada laro. Subalit in his second season ay si Williams na ang naging starting center ng Arkansas at nagkaroon na nga siya ng 31.6 minutes per game. Dahil dyan ay umakyat na rin ang kanyang production to an almost double-double, 11 points, 9.8 rebounds and 1.1 blocks per game. That led para mapansin siya ng mga NBA scout kung saan after the 2022 college season ay nag-declare na siya sa draft, kung saan mapipili siya ng OKC Thunder sa second round.
On the other hand, si Johnny Juzang naman ay unang naglaro sa college para sa Kentucky Wildcats noong 2019. But after a limited role sa kanyang freshman season, ay lumipat siya sa team ng UCLA Bruins kung saan pa siya mag-i-spend ng 2 more years sa kolehiyo. Isang 6'6 shooting guard na nagtala ng 16 points, 4.4 rebounds and 1.7 assists per game sa 2 taon nito sa UCLA, being their best 2 guards sa kanilang koponan at kanilang consistent starter sa 2 seasons niya dito. He declared for the draft matapos mag-conclude ng kanyang junior year noong 2022 as a 21-year-old prospect. Subalit kahit isang team ay walang pumili kay Johnny. But after a good showing sa Summer League, ay nagkaroon siya ng 2-way contract sa Jazz na siyang team niya hanggang sa ngayon. This season, si Jalen Williams ay isang rotational player para sa OKC. He is tallying 3.8 points, 3.2 rebounds and 1.3 assists per game sa number 1 team ngayon sa Western Conference. Siya ang nagiging reliever nila Chet Holmgren at Jalen Williams sa power forward or center spot ng kanilang team, providing a big body who can set screens sa koponan na ito. Samantalang si Johnny Juzang naman ay kadalasang sa Salt Lake City Stars naglalaro sa G League, averaging 20 points, 4.3 rebounds and 3 assists per game. This season nga ay 4 games pa lamang siyang naglalaro sa NBA. With these 2 players ay maganda ang future ng Vietnam basketball. They could inspire players sa kanilang bansa para magsipag ng makapasok din sa the best basketball league sa buong mundo. Nga pala Goat Fam, sa mga nag-iisip kung eligible sila maglaro para sa Vietnamese basketball team ay wala pang ang credible source para magpatunay niyan. All that we know ay ang older brother ni Johnny na si Christian Juzang ay naglalaro sa national team ng Vietnam at dati na ring college basketball player para sa Harvard University. So yun mga ka-idol, yun yung dalawang Vietnam na nakapasok sa NBA mga ka-idol. So actually mga ka-idol, ang akala ko dito sa kanina, sa intro wala pang Vietnam players na nakapasok sa NBA, talagang magpapadrop pa lang. So mali pala ako dun mga ka-idol, ay talagang itong dalawang player na ito ay nakakapasok na pala. So yun, kilala natin si Jalen Williams ay talagang nasa OKC. So maganda pa yung pinapakita niya doon. So yun, maraming salamat sa inyong pagpanood mga ka-idol at paiwan na lang po ng like. Maraming salamat at hanggang dito na lang po.